bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Filipino Community. Inihayag ni Bureau of Immigration, Bureau of National Bureau of Investigation ito. Inihayag ng NBI Director Milvin Matibag na pinag-aaralan ng ahensya ang posibilidad na tawagin si Nancy de la Rosa, asawa ni Senator Bato, bilang bahagi ng pagproseso ng mga impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ng mambabatas na kasalukuyang pinaghahanap. Ito ang sabi ni Matibag, pinag-iisipan naming maglabas ng subpoena laban sa kanya. Nauna nang nanawagan si Nancy de la Rosa sa pamahalaan na huwag arestuhin ang kanyang asawa na nahaharap sa isang nakabingbing warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court. Ano ito? Desperado. Di ba may kantang ganyan? Hindi ko lang alam ang lyrics. Na 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 na. Desperado na ba sila? Grabe. Pati misis, idamay. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 35,000 ang nag-react. 22,000 ang tumatawa. 9,300 ang galit. 3,200 lang ang nag-like. So, nasa 2% lang ang sumasang-ayon dito sa gusto ng NBI Director. Grabe, oy. Comments. Franco Arcala, pero Mrs. ni Matibag, sangkot sa mali-maleta delivery. Perni Kabike, kung ano na lang naisip ng nasa gobyerno, basta hindi kakampi nila, gagawan ng paraan. Ang daming comments, labas ng labas. Ardek Saga, gusto na talaga taong bayan makapagyera kapag ganyan. Tototots, mga yawa sa NBI, marami na. Ano ba? Ivan Alegre, loko-loko ka, Matibag, pati asawa, idamay mo, may araw ka rin. Bim Sagda, huwag hayaan yung hambog na tibog na yan. Nicanor Gico, abuso na sa kapangyarihan, tanggal ka na sa serbisyo. Ibig sabihin nito, nahihirapan sila pagkuha ng intelligence kung nasaan si Senator Bato. Yan lang ang ibig sabihin niyan. Sample, isumpuena. Kasi pinag-aaralan pa lang eh. Ibig sabihin, alanganin sila. Pero mo yung baklas ng taong bayan pag gagawin nila yan. Example lang. May sumpuena. Pag hindi mag-appear si Mrs. De La Rosa, anong gagawin? Kakasuhan? Palagay ko. Kasi si VP Sara, nung sinumpuena ng NBI, noong 2024, hindi rin siya nag-appear. Baka pwede, abogado lang ang papuntahin. Kasi wala naman siyang, ano bang kaso? May kinalaman ba si Mrs. De La Rosa doon sa kaso ni Senator Bato sa ICC? Wala naman. Kaya kung ako si Mrs. De La Rosa, hindi ako mag-attend. Bahala kayo. Granting na mag-appear. Mapipilit ba nila si Mrs. De La Rosa na magsabi? Ano nga naman na sasabihin niya kung nasaan ang location ng kanyang mister? Never. Kaya, these are sign o pagkadesperado na. Mahina ang intelligence gathering nila. Yung niredo, hinalughog nila na location ni Senator Bato sa Angeles, Pampanga. Pinagtawanan lang ng mga tao doon. Na, nagtatawa man si Bato, bakit dito nyo hanapin? Yung isang babae doon, anong balay ko sa inyo? Bakit hanapin nyo si Bato sa akin? Tumatawa yung babaeng na interview. Bakit kasi, pabuya? Subukan yung maglagay ng milyones. Si General Bantag nga nilagyan ng 2 million bounty. Bakit ayaw niyong subukan?
Kaya lang kung 2 million lang, walang kakagat yan. Si Atong Ang, may 10,000. 10 million. Si Bato, bakit? Baka ito, sa tingin ko lang ha, sabi kalaunan, baka maglalagay na rin sila ng bounty sa ulo ni Bato. But tingnan natin kung marami bang malalako yung panawagan ni Auntie Claire Castro. Dapat walang Pilipinong matutulog. Magtulungan, magkaisa tayo paghanap kay Bato. Damay pa niyang taong bayan na hindi matutulog. Ano naman tong si Auntie Claire? Gusto mo bang magkasakit kami na walang matutulog? Kayo lang. Ang dami ng billions ang confidential funds ng Pangulo. Di gamitin ninyo. Pahanap si Bato. Ang daming police, NBI, just doon kung gagamitin pa nila ang AFP. Sige na. Bilisan ninyo kasi after 2 years, hindi nyo nahanap si Bato, uupo si BP Sara, wala na. Yung ICC warrant of arrest na yan is just a piece of paper. Katulad doon sa Russia, kay President Putin, nandyan ang warrant of arrest. Walang mag-aresto kay President Putin dahil presidente nila. Israel, may warrant of arrest. Walang mag-aresto kay Prime Minister Netanyahu dahil leader nila, BP Sara ng presidente. May mag-aresto ba kay Bato? Kaya galingan ninyo pag-aresto kay Bato habang may panahon pa kayo. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Senator Rodante Marcoleta. Sikat na siya ngayon. In-interview siya ng RT International. It's a foreign media network nakabase sa Moscow, Russia. At maraming basta superpower ang Russia kaya maraming nanonood dahil international. Bigla siyang sumikat. In-interview siya dahil sa flood control investigation niya sa nangyaring kudita sa Senado at iba pa. Pakinggan natin ang interview ito. Kaya. Hello to you, sir. Thank you so much. Recent political turmoil in the Philippines, as you well know, has ranged from protest over the ICC case against Mr. Duterte to a reshuffling of the Senate. How would you describe the political climate in your nation right now? It's not stable in a manner of speaking. I'm particularly referring to the Philippine Senate when, as you have observed lately, the leadership of the Senate is always under siege. The minority is now taking all what they can in order for them to wrest the leadership once again on their side. So this is how I can describe the Senate and its activities today. You yourself, sir, are now required to seek permission before traveling abroad. Is that correct? And is it anything to do with your links with Mr. Duterte or other domestic issues? That is the perception, number one. Number two, because of my advocacy, that the latest flood control scandal, that is the largest, I would say, corrupt case in our country, in our country's history. This is the largest scandal and theft of public treasury, and that is why I am very serious in getting to the bottom of all this. And I think this is the only case that all the culprits are really afraid of. That is why they want me to be removed from this responsibility, because it is as if that I am the only one now crying for justice for our people, because this is their money and it is not a simple theft. It is the looting of our national treasury. Thank you so much for giving us an insight into this case from your perspective. Philippine Senator Rodante Marcoleta, thank you very much for your time and your thoughts, sir. Thank you. Ayun. Maraming the greatest theft in our nation's history. Kaya gusto nila akong patigilin. Meron na siyang precautionary hold departure order. Ayaw nang palabasin sa bansa. Ay, nako. Sige, galingan ninyo. Pakulong nyo si Senator Marcoleta. Tingnan natin anong mangyari. Ano mo yan? Kasuhan nila ng plunder na very basic. Ang plunder, dapat pera ng taong bayan.
ang kinurakot ng isang opisyal sa gobyerno, ginamit sa kanyang sarili para payamanin. Eh, ano yung pera na inaakusa kay Senator Marcoleta? Donasyon ng mga private individuals noong kampanya niya sa 2025 midterm election. Paano naging plunder yun? Kita mo yung panggigipit nila. Kaya, salamat dito sa Russian TV International Network, biglang sumikat. Meron na bang senador na na-interview ng international media? Kasi sumikat din ang Senado nung putukan. Nung putukan, nung May 13 yan, balitang-balita sa buong mundo. Kaya ibang style ang Pilipino, yung nangyari sa atin. Balitado tayo dahil sa yan, yung greatest corruption history in our country, balitang-balita yan. Yung flood control, yung pagbubulgar ni Senator Aimee, ang kapatid niya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, balita rin yan. Yung pagkidnap nila kay Tatay Digong, balita sa buong mundo yan. Itong impeachment case ni VP Sara, balita sa buong mundo yan. Kaya sikat na sikat tayo sa Pilipinas, but sikat in a different way dahil yung nangyayaring kaguluhan, political instability sa bansa. At ang kawawa dito, hindi itong mga mayayaman, hindi itong mga opisyal ng gobyerno ang kawawa, ang nasa laylayan. Kasi nga, wala nang gustong magnegosyo sa atin. Foreign direct investment, halos wala na. Kaya bumabagsak ang ating ekonomiya. Ano pa? Yung ating stock, Philippine Stock Index, tayo ang pinakamababa sa buong ASEAN. Peso to dollar rate, tayo na ang pinakamababa sa buong ASEAN. Tumansad na ang ating peso. 61.75 yung huling na monitor ko, ay hindi ko na alam ngayon. May nag-predict na isang economist, baka daw hanggang 2028, pag alis ng administrasyong ito, baka aabot ng 65 pesos ang palitan ng $1. Well, in a way, parang pabor na pabor sa ating mga OFWs. Pabor din sa akin bilang vlogger dahil dollar yung sweldo namin. But in the long run, kawawa tayong lahat dahil nga sa inflation. Pinakamataas ang inflation natin last month at 7.2%. Lahat nagmahal na. So, salamat Senator Marcoleta. God bless you and the brave 13 senators. We pray, nagdarasal ako na intact palagi ang brave 13. Walang kakala sa kanila para tuloy-tuloy na itong ginagawa nila sa Senado para imbestigahan itong flood control scam na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.